meron pa tayong 84.7% na hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Bago ang lahat, huwag natin kakalimutan na mag-subscribe and click the bell para ma-receive ninyo lahat ng aking notifications. Well, naharap na naman sa issue etong idol natin na si Calvin Abueva. Alam nyo ba nung nakalaban nila ang San Miguel Beerman noong second game nga, medyo nagkainitan at nagkagulo nga sa loob ng court. At hindi lang naman yan, pati sa dugout nga, medyo nagkaroon nga ng problema. Umabot na nga sa kanilang mga misis, mga parekoy. Ito nga si Calvin Abueva nga, masyadong na-frustrate sa mga nangyari. Dahil nga, pangalawang pagkatalo nila at medyo natambakan nga sila, pero hindi ganong katambak naman. Mga pare ko yan, nakakapanghinayang lang dahil si Calvin Abueva medyo lumalabas na naman ang kanyang pagiging the beast dahil pinagbigyan na nga siya ni Kume na makabalik sa PBA o sa kanyang kupunan na Templados. Mga pare ko, marami ng mga issues mga lumalabas at mga pangit na mga pangyayari nung nakalaban nga nila ang San Miguel Beerman. Mga parkoy, kitang-kita naman natin kung paano nagkagulo sa dugout at nakisama na rin ang kanyang misis. Mga parkoy kasi kung ako ang tatanungin, medyo na-frustrate nga itong si Calvin Abueva, ang idol natin ng The Beast ng Templados. Mahirap man tanggapin, talagang hindi niya siguro matanggap na natalo sila for the second game at tambak na. Marami nang nagsasabi na talagang frustrate na nga itong si Calvin Abueva, pero kung ako ang tatanungin, mga parikoy, normal yan sa isang player, lalo na sa mga personality na katulad ni Calvin Abueva. Kita niyo naman na si Mutaw Tua nandun sa labas at hinahampa nga neto ni Calvin Abueva ng suntukan. Talagang mainit nga ang player na ito na si Abueva, pati na rin ang misis niya. Mga pare ko, sana maintindihan ninyo na normal lang yan pagdating sa basketball. Kahit na magka-sister team sila, medyo kailangan niya ng initan para mailabas nila ang kanilang mga ugali. Hindi lang ugali, mga pare ko, kapag sumabog na yan, medyo mahirap nga. Kahit na sino naman, talagang normal yan na medyo mapipikon, pati na rin mga relatives, kaibigan na mga nagpupustahan, talagang mag-aaway yan pagdating sa kanilang mga kupunan. Ako nga, Barangay Ginebra, na 0-3 nga, pero hindi naman ganun na natambakan. Naintindihan ko yan dahil nga, siguro, dahil kung SMB talaga ang para sa kampyonato, sa SMB at least, nasa SMB pa rin ang panalo, hindi sa ibang kupunan. Templados, Hotshots, San Miguel o Barangay Ginebra, okay lang sa akin kung sino manalo. Pero pagdating sa mga player, medyo mahirap nga tanggapin yan dahil nga, syempre, ang Templados nangunguna nga sa standing yan. Syempre, nag-iba na rin ang semis, pati na rin sa final kung sino talaga ang karapat dapat na manalo o magkampiyon for this season. Ang lakas, magagawa, sobrang lakas talaga ng San Miguel Beer, lalo na nakuha nila ang kanilang import na si Boatwright. Magaling at bata pa. Siguro kung sa San Miguel, sa San Miguel talaga. Kung sa Templados talaga. Wala na tayong magagawa doon at tanggapin na lang natin. As long as walang matatanggal at hindi sana mabigyan ng warning letter etong si Abueva. May second chance nga to, di ba? Natatandaan nyo, natanggal na siya dati at naibalik lang nung nagbago na at pinagbigyan nga ni Kume. Sana maintindihan ninyo ang mga nangyayari sa loob ng court at wag na natin pahabain, wag na natin patagalin ang mga issue. Hanggang dito na lang tayo, and this is Ton the Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.